Facebook Live. Ayun. And then also, Ano pag-usapan? live na tayo on air. Magandang umaga bansang Pilipinas at syempre magandang umaga sa ating minamahal na lungsod ng Puerto Princesa at mayad nga utugadlaw kanindo mga buktitinay digi sa probinsya iang Palawan and good morning world! Kayo po ay nakikinig sa programang Alamin at Pag-usapan. Siyempre po, ito po yung programa sa radyo na katuwang ninyo sa paghahanap ng malinaw at totoong impormasyon. Mga impormasyon na magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman at inspirasyon. Mga kaalaman at inspirasyon na siya namang ating magagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay at pagdidesisyon. Ako po ang inyong lingkod, Ferds Quario, at siyempre pa, live nyo kami napapakinggan dito sa aming himpilan, ang DZIP, Radyo Palawenyo 864 sa AM Radio at sa bayan din ho tayong napapanood sa anumang panig ng daigdig. Yan naman ay sa pamamagitan ng Facebook live streaming sa aming official Facebook page, ang Radyo Palawenyo. Ngayon ay July 24, 2024. It's a very special day dahil special ang ating mga panauhin ngayon. So nakita niyo naman siguro sa ating art card, di ba? Ang ating panauhin today ay naman talagang very special fashion model, ang Binibining Pilipinas International 1988. Walang iba kundi si Miss Thea Robles. Welcome to the program, Miss Thea. Thank you for having me. Yes, it's our honor to have you. At syempre kasama rin natin ang Critical Beauty Philippines. Walang iba kundi si Dr. Peter Pe. Good morning, good morning. Thank you very much. Yes. Nice to be back here. Yes, it's nice to be back. It's nice to have you here once again. Critical Beauty, Sir Peter, Dr. Peter. At syempre, ang gandang nanay. Gandang nanay, Dyna Magay. Na nakabihis ngayon. Oo. Di ba, nakakagulat? Ikaw naman ganon. Ano? Magandang umaga, tapos, di ba, pati mo yung damit ko. Syempre naman, ganda-ganda ng kanya namin. Kasi sabi ko, fashion model yung ano natin. So, ano ba yung ano ko, hindi siya mapakali? Diyos ko. Ako, ha? Ano ba maganda, may kwintas o hindi? At huwag mo dapat hinawakan ng microphone Ay, ganon. para hindi mag-feedback. Ay, ganon. Ayan. Sige. Oh, Sorry, ayan. nahila. Talagang ano siya, manghang-mangha siya sa ngayong araw Ang dahil hirap sabi niya, ipasok. beauty queen. Hirap ipasok. Beauty queen Kuya Mara. Ayan na. Ayan. Okay. Thank you. Ayan. Pero batiin muna natin lahat ng mga nanonood sa ating programa sa pamamagitan ng Facebook. Yung mga gustong manood ng live, puntahan nyo lamang po ang Radyo Palawenyo Facebook page. At yung mga nanonood naman sa atin sa pamamagitan ng radyo sa kanila mga tahanan. Meron din pala kaming YouTube. Ang YouTube natin ay Radyo Palawenyo rin. And also, syempre yung mga nakikinig sa kanila mga munisipyo, tayo ay napapakinggan sa halos kalakhang probinsya ng Palawan, sa mga bawat munisipyo dyan sa Nara, sa Quezon, Sopronio, Española, naaabot tayo hanggang sa Balabac, hanggang dyan ho sa Cuyo, Coron, at iba't iba, Busuanga, at iba't iba pang mga island municipality. Good morning ho sa inyo. Kung gusto niyo hong magparamdam, mag-text kayo o mag-message, ang aming hotline sa Smart ay 0908-8790-864. Sa Globe naman ay 0917-508-3864. ayan, o kaya naman ay mag-message kayo doon sa aming Facebook Live. Okay, simulan na natin ang ating napakagandang kwentuhan. Ma'am Thea is the very first Palawenya na nakasali sa national pageant and international pageant bearing syempre ang flag ng Philippines, di ba? Oh. Sige, pag-usapan natin yon. So, you were born and raised here. Okay, before Okay. that, I just wanna say, magandang, ano ba ngayon? Umaga po, Yes. Palawan. Oo. And gusto ko lang batiin din ang mga classmates Ayan, pala ko. may mga kanyang PSU kasama. Lab, Class 1984. PSU Laboratory Class 1984. Talaga naman. Dito sila kasama ni kasama ni Miss Thea. At syempre lahat ng mga kabatchmates niya for sure. Talagang proud and naalala ka pa. Well, I'm here for our 40th reunion. 40th reunion, di ba? Diba? Talaga naman. So, umuwi ako for that. Oo. So, yung mga classmates ko, it was really nice na Mhm. nandito yung mga, well, we tried na lahat sana, but, minsan you cannot
really control my mga work. Ang iba, Correct. yan. At saka marami ng mga hinaharap na mga Sa buhay. responsibilities. Oh, yes. Correct. Grabe, biglang dumami yung nagulat ako yung live natin, syempre. At si Sir Baham daw, sabi niya, hello daw po. Ay, Grabe, talagang Hello, pinapost kay niya yung Baham. art card sa Facebook. Ipopost dapat yan sa sabi niya, sa Hello, Facebook Baham, page. kumusta? Ayan, si Kuya Baham. Ayan. Okay, so you were born and raised here, particularly sa dito sa Puerto Princesa. yes. Mm. I was born September 16 Okay. sa Alfonso Hospital. Oh, yung pa yung hospital noon, Yes. di ba? And then, I grew up sa Little Pawa. You know where Little Pawa is? Wala, hindi Sa pa. Valencia. Sa Valencia. Yung malapit sa DYPR. Oh, okay. Little Pawa pa ang tawag doon. Little Pawa at minsan sumasali pa ako doon sa Sunday, yung may singing contest sa Oh, mga yes! Kay DYPR sa Big Show! bata. I Sa think Big I Show. joined parang twice sa singing. Ano. Mm-mm. And then, yes, so yung first grade ko sa Pilot. Pilot Elementary School. So talagang Wow. dito. Palawenya talaga ako. Yes, oo. So, ibig sabihin, malapit ka rin doon. Kasi unahan lang nun yung yung sikat na paliguan noon. Parola. Every Oo, after oo. church, Parola. magmamas kami ng 9 o'clock. Sa So cathedral, after that, oo. yung mga kalaro ko, yung mga kapitbahay, nagpaparola na kami. Mm-mm. Pero meron akong confession. Okay. I never learned how to swim. Ay, talaga ba? Doon lang ako sa Doon sa may shore Sa ng baybay. banda. Kasi may mga yun di ba? May mga bahay-bahay tapos may mga tulay-tulay. ay wala noon, bear. Wala nun. Bear pa, nung time na yun. Yung time namin, bear pa. Tapos, yung libingan, yung Oo, cemetery. lagi kami dumadaan sa cemetery. Oo. Actually, I just asked yung si Peter, yung classmate ko. I remember yung mangrove. Doon kami Mm-mm. kumukuha ng pang Christmas tree. Oh, Hindi yes. na daw pwede ngayon yun. Oh, hindi na pwede, hindi na. Dati nga talaga, mangrove yung kinukuha, tapos di-designan yun. Yun yung magiging Christmas tree ng Correct. mga bahay. Walang pine tree nung wala Correct. dito. Wala naman dito pine tree. Correct. Ngayon kasi nung uso na yung binibili na mga parang Christmas tree na parang na plastic siya, Plastic. di ba? Parang mukhang pine tree. Pero noon talaga, totoo yan, mangrove ko ng bakawan, tapos di-designan mo, kanya-kanyang design yan. Yung iba nilalagyan ng bulak, o kaya Correct. kung ano-ano, di ba? Napakaganda, napakasimple lang ng buhay noon sa Puerto And Princesa. another thing that I will never forget, yung tirik. Ay, yung tirik? Oo, Nanguha masarap kami yun. pag low tide. Oo, ikaw Sir Peter, natikman mo ba yun? Ay, hindi. But in English, uni. I mean, in Japanese. Ah, Japanese. Ang mahal nun ngayon. Ma'am Correct. ko, mahilig sa tirik. Oo, yung Yeah. tirik din siya, medyo mahirap kunin. Meron isa siyang klase, yung parang, yung isa naman yung kulay itim siya, masarap din yun, pero almost the same sila na mga shell. O yung nga pala, yung balita ko kahapon is may red tide pa sa Puerto Princesa, pero inalis na yon. So good news, wala nang red tide sa Puerto Princesa. So Pwede na pwede kumain na ng ulit, seafood. pwede na, oo. Safe na, ayan. Okay, so Robles is your last name. Marami baka naisip ng mga ibang taga Palawan na Robles, you are mag-anak. Oo. Actually, as far as I know, no. Medyo, oo. My dad kasi was originally from Batangas. Okay. And my mom is from Quezon Mm-mm. province, not Okay. Palawan. So dito, paano sila nag-meet dito? Well, when my dad graduated from Mapua, Okay. siya, civil engineer, he got a job sa Public Works and Highways. DPWH. So, I'm so proud to tell you guys, ang papa ko isa sa mga engineer na nag-build slowly ng mga roads here. Yes, oo. So, then, my mom was brought here by her mga tita niya na naging teacher sa Palawan High. Kasi kaya sila nandito kasi yung asawa ng tita ko, yung bali tito ng mama ko was also working for Public Works and Highways. Oh. So magka-opisina yung papa. Ano? And then they met sa Alfonso Hospital like during mahjong sessions. Ayun na ang story. Parang tambayan yun nun Mga Oo. friends niya yung lahat mga anak ni Dr. Alfonso. Yes. Tapos lahat ng mga nag-work for the hospital, mga nurses, Mhm. mga pharmacists, Mhm. doon sila nakikita-kita. Mm-mm. Then my mom, tsaka yung sila lahat doon. Tapos yung papa ko was, I think, playing mahjong also Oo. there. So doon sila nag-meet. Doon And sila then nag-meet. the Ito rest na is ako. history. Ayan. Okay. Paano, let's talk about yung paano ka napunta sa
beauty pageant sa Binibining Pilipinas? Kasi parang mga nagtatanong, karamihan sa mga kabataan natin ngayon, mga kababaihan ay bago sila makatungtong sa national, meron silang normally sasalihan yung iba nga from barangay pa, kasi bongga na rin yung mga barangay ngayon, tapos mga munisipyo, and then we have the most dito, Mutya ng Palawan, kasi yung parang tinitingala na pinaka dito sa probinsya, and then we have Miss Puerto Princesa. During your time, wala pa naman tayong mga ganon dito, locally, no? No, actually na-discover ako sa FEU. Mm. So I went to school, BS Medtech sa FEU. Okay. So I was playing basketball Mm-mm. first year, second year. Mm. And then I quit basketball because I have to go to third year, which is kind of like medyo mahirap na. Because that time I was planning to be a doctor. So I was Okay. taking pre-med, medtech as my pre-med. So anyways, so when I went to third year, so I was like tomboy-tomboy because I was playing basketball nga. Mm-mm. Just, I think, katuwaan ng mga friends ko. Sige, boto natin si Thea, muse ng class. Mm-mm. Pag naging muse ka ng class, you have to be representative ng klase mo sa Miss Medtech. Okay. Oo. Wala akong choice. Ginawa nila akong Miss Medtech. Sabi ko, wow. Then I really, talagang I borrowed my mom's mga damit. And then my mom was the one training me maglakad. Sabi pa nga ng mom ko, maglakad ka, parang may hollow blocks dito sa gitna raw ng likod. Kasi tomboy-tomboy ako noon no? Boyish. Boys ako noon. And then, so I joined Miss Medtech. One of the judges, Rene Factoran, Mm. siya rin yung, I think, I don't know, sabi niya kasi siya yung originally naka-discover kay Gloria Diaz. But anyways, nung na-thank you girl ako, Mm. so I went backstage. Mm-mm. Pumunta siya backstage. Di pa tapos yung show kasi mayroon pang top 10 o top 12. Nag-ano lang ako, nag-impake na ako. Sabi niya, gusto mo maging model? Sabi ko, pwede ba ako maging model? Sabi ko, tanongin ko muna tatay ko. Oo. So, doon nagsimula. Mm. So, dinaladala niya na ako. And then, somebody spotted me na sabi, you wanna join Supermodel of the World. Oh, Supermodel So, of the World muna. Ako yung isa sa mga, kami yung the first ever Supermodel of the World where Tweety De Leon won. Oh, I see. So, nasa top 10 top 10 ako with Tweety. with Tweety. But that time, ito yung wala si Katie Ford. Siya, we just have to send our pictures. Doon niya din na-judge. Oh. So, anyways, doon ako nagsimula. And then after that, na ako sa Faces Asia took me as my agency. Okay. So, nagsimula na ako mag-model. Then, I'm very good friends with Sarah Jane Paez. Okay. Also, Binibining Pilipinas Universe 1989. Mm. So, we were in the same agency. Sabi niya sa akin, Mm. gusto mo bang pakilala kita kay Rene Salud? Mm. Sabi ko, ba? Pinakalala niya ako one day we had a show sa Rumors. Mm. Na doon si Rene Salud. So the first thing Rene Salud told me, sasali kita ng Bilibini. Ko, That was 1987. Sabi ko, kailan? Next year. Ready na ba ako? Okay, hindi. Kaya mo na yan. Yun, tapos ginroom niya na ako. Tapos sinali na ako sa Binibini. Sa And Binibini, then, title holder agad. My gosh. Kasi ilan po yung height ninyo? I'm 5'10". That time, I was 5'11". Oo. After giving birth, parang lumita ko ng konti. Okay. So Pero, now, I think I'm 5'10". So, kasi talagang pag nakita ka kaagad, talagang unang-unang mapapansin is the height di ba? Pang model talaga. Grabe, supermodel of the world. So, kasamahan mo rin pala si Miss Tweety, and then yun na nga, nabigyan ng opportunity for Binibining Pilipinas by Rene Salud. Okay. Pagdating sa beauty pageantry this time, di ba? Saka na natin pag-usapan kasi talaga ako, starstruck pa rin ako kay Miss Thea kasi talaga Ako, once sa Binibini, always sa Binibini. And Salamat. pagka fashion model talagang iba talaga yung datingan. Pag nakita mo, masasabi mo, ay, may talaga, hindi ko alam basta merong X factor. Hindi ko alam kung ako lang yun, pero I think Sir Peter. Yes, of course, hanggang ngayon, starstruck pa rin ako. Oo, Ako, di ba? Kasi may iba talagang Uy, thank you, datingan, ha. di ba? Ano na ako ngayon, May merong kang ini-exude na energy, and then when we look at you, talagang maano mo kagad. I think I haven't saw you in person pa. Hindi pa tayo nakita, di ba? Pero kanina, timing punta ko, pagkakita ko kaagad sa kanya, si Miss Thea, nanginig ako. Yes, pero Si Miss Thea, sabi ko, ayun na si Miss Thea. Sabi ko, kita ko kaagad na-recognize ko kaagad
So let's talk about the pageantry today. Back in 1988, ibang-iba. 1980s, iba. Natural beauty. I'm not against yung mga paritoke. Linawin natin yan, ha? It's not about that, ha? Pero ibang-iba, right? Diba? The beauty that they're looking for is really going to the natural beauty, eh. Yung walang, kumbaga, walang halong kemikal o siyensya. Actually, that time, wala. Ano nga kami noon? Actually, ako rin wala. I have nothing against yung mga ritoke. That time, ang alam namin noon, Miss Venezuela, parang naingkit kami kasi Miss Venezuela, the government even support them. Yung ganon. Yung gano'n na kung ang legs mo Pa-enhance. malaki, papaliitin. Kung ang ilong mo pangit, papagandahin. Mm-mm. The government will pay for it. That's what we know that time, no? What we knew about. Anyways, ako as far as I remember that time, pati nga maglagay ng leg makeup, bawal, or I don't know if bawal, pero pag-uusapan ka ng mga other candidates, like, si Thea naglagay ng leg makeup. Mm-mm. Natatandaan ko lang dati, sabi nga nila, dapat yung legs mo, di ba, face ka sa front, Yes, harap ka sa mga audience. judges. Mm-mm. So, Tapos tinitiglang lang nila yung legs mo kung diretso or bow-legged ka. mm-mm. I think they're after kung bow-legged ka. Tapos, turn to the left, turn to the right, tapos tatalikod. Mm-mm. Pero wala. Kaya nga, this is so funny. When I asked my dad, Rene Salud wants me to join Binibini. Oo. Sabi ng papa ko, okay lang ba yung mga peklat mo sa legs? Which is, I have a lot kasi I Kasi nga, used you're to. sporty. No, and also, sa Little Pawa, Ay, lagi oo kaming nga. umaakyat ng kasoy. Oo. Naalala ko dati sumabit pa yung knee ko. I have peklat here, Mm-mm. Souvenir ko yan dyan sa Oo. Little Pawa sa Kasoy. Malapit doon kina Pastor Tablason, which is Edna was my classmate. Mm-mm. Doon kami na sumabit yung... Marami akong mga souvenir, meron pa ako Oo. dito. Marami akong Kasi souvenir. because of childhood, di ba? Yes. Oo, you had a happy So that was the childhood. first concern ng father ko. Parang, okay lang yung mga peklat mo? Mm-mm. Sabi ko, I guess so. So, what I'm trying to say here is that they go for natural beauty. Kumbaga, hindi sila masyadong perfectionist na dapat ganito, dapat ganyan. Ngayon, kasi parang napansin ko, they're trying to cover up as much as flaws as possible para pagdatingin mo, parang perfect. Doon, you know, a little bit of this, scratch here and that, okay lang naman, Correct. di ba? Kumbaga, hindi masyadong as long as it's natural, maganda katignan, proportion ng katawan, you look good, presentable, then that's it. That time pa, may isang alam mo yung mga candidates, kanya-kanya silang chismis. Mm-mm. And I won't mention names anymore, but that time, meron siyang candidate na malaking boobs niya talaga. Mm-mm. Chismis pa yun, ako, fake yung boobs na yan. Oo, ganun. Ngayon, pwede na di ba? Oo. Kahit pagka, kumbaga parang yun nga yung unang napapansin kapag medyo malaki yung dibdib, parang, bababoom, parang, Parang, yan, Oo. gawa yan. Oo. Pero that time, alam ko talaga yung babae na yon. Hindi natural. totoo, natural talagang may Oo. boobs siya. Mm-mm. Pero alam mo yung ibang mga, Mm-mm. nagchichismis, sabi, ay, fake yan, ganyan. Mm-mm. Sabi ko, I know, I'm fine. The Binibining Pilipinas has changed a lot, di ba? A lot. Kasi dati, may ano pa, during your time, meron pang Binibining Pilipinas Maha. What was that? Maha, I think, is because since Stella Araneta is from Colombia. Latin America. Yeah, Colombia. It's from Colombia. Doon ipapadala. Meron Exactly. pang ano Yun doon. yata yung South pageant ng America. Latin America. Yes. Na ngayon, parang America wala Wala na. na. Wala nang Wala Maha. na. Wala Oo. Ah, Hispana-Americana. Ano ba talaga? yung- I didn't even At know. Reina Hispano-American is from a different organization. Iba rin yun. Wala na yung MAHA. Wala na siya. Wala na. Pero Oo. it's from Latin America. Latin America rin. So, wala na rin, tapos nagbago na kasi yung franchise ni Miss World at saka ni Miss Universe, meron na rin siyang sarili. Dati kasi parang dumating yung point na Binibining Pilipinas talaga parang powerhouse. Kasi yung main target dyan is yung Universe, Yes, International, World. Yan talaga hawak niya. Ngayon, ang natira na lang is international, no? And Tapos, Globe. And Globe. Yeah. Parang Globe din. may dumating yung Globe. Dati nga meron pang Miss Milky Way. Meron ba yun? Wala. Wala ba yun? Meron pang supernatural. Supranational. supranational. Supernatural. Dami. Which is based in National. UK. No, it's Poland. Poland-based. Oh, Now I it's see. with Empire also. Okay, so Europe-based siya. Yung supranational. Ang dami na. Meron Grand International, Thailand. Yes, Grand is Thailand-based. Mm-mm.
dahil nag-iba-iba na si Binibining Pilipinas, I mean, siguro, pagbabago ng panahon, sumasabay din si Binibining Pilipinas. How do you, sa iyo po, bilang title holder of the Binibining Pilipinas, what do you see kay Binibining Pilipinas in the next days, in the next years to come? Actually, nung una, I mean, siyempre parang wow, nakakasad, no? Parang Mm-mm. yung universe wala na sa Binibini. But, you know what can you do? Like, Mm-mm. okay lang, parang, I think they're doing a good job naman. Kaya, well, the sad part nga lang, I was not able to attend nung reunion. Itong last Yeah. na, ano, Pero, ganun talaga, parang, I'm sure marami pa ulit dadating yan. Baka mali mo, bumalik ulit sa Binibini. hindi natin alam. Yeah, exactly. Oo, yes. But still, for me, Binibining Pilipinas, parang, because, you know, it Parang carries exactly like what you said, it's the powerhouse Correct. of beauty pageant. of beauty pageant. Kumbaga, pag Binibining Pilipinas ka, kasi parang yun yung summit di ba? Parang all the rest, parang influence sila by the Binibining Pilipinas sa kanyang, sa kanyang nagawa. Although, kanya-kanyang mga charity and kanya-kanyang mga organizations yan, syempre, mayroon silang sariling advocacy, pero iba talaga pag Binibining Pilipinas. That, Not yeah. because kaharap ko si Miss Thea, but No, I that think, time talaga. meron siyang sariling datingan na parang if you are a Binibini, sabi nga nila, once a Binibini, always a Binibini Pilipinas. Okay. Eto na lang. Pagdating sa mga beauty pageant ngayon, parang naging masyado ng bukas para sa lahat. Like for example, ngayon pwede na raw, wala nang age limit, even if you were a mother, pwede na magsali, transgender, pwede nang sumali. What's your thought about it? Ano yung, mo dun? Ano nga ba yun? Paano nga ba? Ako, baka may masabi akong medyo... Ito po, opinion ko lang ha. Mm-mm. Well, yung age limit for me, parang dapat may age limit. Mm-mm. It's a beauty pageant. Mm-mm. You know? And then, siguro, pwede naman nilang i-move. Ano ba ngayon? Dati kasi kami noon, 28 eh. Ngayon, Well, sa Miss Universe, wala nang age limit. Pero sa Binibini, I think meron pa rin. Sa last pageant, Binibini, hindi nila binanggit yung age limit. mm-mm. Pero we know that, there's a limit of, kasi iba talaga, I mean, in reality, yung physiological aspect natin, nagbabago talaga siya Correct. as you grow old. Ang pinaka-bababoom talaga dyan is 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hanggang 26 pwede pa kasi parang pag pinagpantay Kaya mo nga sila, sinabi iba beauty pa yung, pageant eh. iba yung datingan ng katawan talaga. Pero once you grow older, we can't help it. Yun ang katotohanan ng buhay. Nag-iiba talaga yung physiological aspect. Actually, nagjo-joke ako sa mga friends ko na nalaman na wala nang age limit at pwede ka lang kung may anak ka Mm-mm. or you're married. Oo. Baka pwede pa ako. Magpapapayat lang o gano'n. Di ba? How about transgender to join? Halimbawa, ang sinasabi naman daw doon, ang kanilang rules ay dapat talagang post-op na. Ibig sabihin yung talagang you have Sa Philippines, kailangan talaga may papers ka na you are born. Considered. Sa documents mo, kailangan female ka. Sa passport mo, kailangan female ka. Sa Philippines. Kaya, bago kanila pasalihin sa binibining sa Miss Universe Philippines. Oh. Yeah. Kaya, Which is mahirap palang pagdaanan yun. Kasi yung pag-change name pa lang, medyo dadaan ka kasi yan sa korte. And then Yes. to finally change from male to female, mas malaking gastos. yes, tsaka walang law sa Philippines na yung birth certificate mo ay pwedeng palitan ng gender. Well, gagawin talaga ang lahat para sa corona. Para sumali. My gosh. Ako lang, I mean, paano pa sasabihin ito? Paano ako, against ako. Kasi kumbaga, meron man silang sariling pageant. Mm-mm. Parang, di ba, is also a big issue sa Olympics na a trans cannot compete. If you're a trans woman, tama ba? Correct. You cannot compete because ang iba pa rin yung Adrenaline, adrenaline iba mo talaga. compared to Sa Yes. babae. it's not fair to yung born as babae. Parang, Oo. di ba? Mm-mm. I mean,
minsan ang gaganda nila, no? Kaya nakaka-insecure, ah. Oo, talaga. Minsan, lalo pag pumunta ka ng Thailand, you can't even distinguish yung real, I mean, yung pinanganak na babae sa transgender because really they speak yung boses nila, iba na. Yung katubog ng katawan, iba na. Kasi parang bata pa lang, ni re-engineer na yung kanilang Correct. yung kanilang Yes, that's true. hormones. Parang minanipulate na by taking hormones. How about you, Sir Peter, Doc? Merong sariling pageant ng mga trans women. This is called Miss International Queen in Thailand. I think most of the trans women now, they want also to be now sumali sa Miss Universe Philippines, but instead sa kanilang sariling pageant. Oo, parang Yeah. ganun din. Kasi parang ang ang hirap na, ang gusto kasi nilang sabihin dito is yung inclusivity ba, yung women na lahat, all types, parang ganun. I think pwede naman yun, but not in a beauty pageant, di ba? Kasi parang naka-specific siya. Meron rin siyang sarili sa beauty pageant. Parang nagkakaano na tayo. Hopefully one day, maklear natin yan. Mawala yung mga clouds of doubts o yung gumugulo sa isipan natin para magkaroon tayo ulit ng yung patutunguhan ng beauty pageant. Kasi ang ganda niya for you, Miss Taya, what is the relevance ng mga beauty pageant? Why beauty pageant is such a yung parang talaga maraming no-hook and everybody loves beauty pageant. Like for example, Binibining Pilipinas, Miss Universe, Miss World, talagang tinututukan ng mga tao and people would love to see candidates, vying for the crown. Ang iba yung datingan. Bakit kaya? Nako, hindi ko rin. Pero alam mo kasi it opens up a lot of opportunities sa mga like Women. sa akin. Women like me, when I was I will never thought na magiging beauty queen ako. Tsaka, tingnan mo lahat, mostly may mga nagiging career nila, like people who wants to be in the show business. Parang it opens up more opportunities for me. At kung wala yung, maybe kung hindi ako beauty queen, hindi ako model, siguro I'm here Sa Puerto, Mm-mm. maybe with 7 kids. A housewife. Yeah, that's So, totoo I yan. have no idea. Pero, I mean, it gives joy to a lot of people. Like, di ba sa atin dati yung movies? Mm-mm. Parang yung ating libangan ng mga tao. Mm-mm. I think it's the same thing with beauty pageant. Mm-mm. It gives us joy. And also a lot of opportunities to everyone. Mm-mm. It doesn't, walang harm. So, why not, di ba? Mm-mm. And, kailangan yan talaga ngayon, grabe, it's so big. Mm-mm. You know? Talagang oo. big deal talaga siya at saka talagang ang dami ng changes and really yung sinasabi mong opportunity parang countless opportunity talagang like for example si Chelsea Manalo who just won Miss Universe Philippines, tignan mo naman ngayon na parang ibang-iba, like kung wala nga siguro yung corona maybe iba rin yung treatment, right? Actually, I agree with you. I was, when I arrived, Ben Chan brought me to Miss World. Yun yung... Si Bench, may ano yung yung Bench? yeah. And kay Arnold, he's also a good friend. So, nanonood ako sa Okada. I think it's like yung kanilang national costume. And nakikita mo yung mga bagets, mga bata, yung mga new generation, how they they supported yung mga ano nila, yung, Yes, yung kanilang mga candidates. candidate. And these ladies they came from small town that nobody knows them before. Na it was such a joy na yung talagang sumisigaw sila. Yes. Pampanga, Nueva Ecija, Oo. ganun. Without this pageant, wala naman silang, hindi ba sila madidiscover, di ba? Totoo I'm yan. sure gusto lang, kaya ngayon, para is another stepping stone na mag-discover sila kung saan mag-model, mag-artista, na iba walang other way. Merong ibang spirit na ibinibigay yung beauty pageant Parang it gives yung it gives you the zest, yung laban you Pride. fight for. Yes, the pride Yes. also, di ba? Parang meron siyang fulfillment na maibibigay sa inyo. Dati din sa Miss Puerto Princesa, naalala ko, dati ang uso nun, siyempre barangay. Talagang labanan ng barangay din yan. Kapag ka Miss Puerto Princesa dito, talagang halimbawa, barangay Tagumpay, ganyan. Talagang, labanan talaga, nagdalahan talaga rin sila mga placard, gano'n. Nakakatuwa kapag nakita mo yon because I think it replicates nga yung
buhay, yung ating pakikibaka sa buhay. 'Di ba? Because we want to win. Wala namang nobody wants to become a loser, pero we all are a fighter, 'di ba? At saka magandang kakalabasan kapag whether manalo or matalo, ang importante lumaban. Correct. Yes. Mm-mm. Tsaka dati, alam mo, naalala ko pa dati, madidiscover ka lang. Isa pa akong alam, nagdi-discover, nagwawalis lang daw siya sa Pampanga, na-discover siya. Mm. Yung, oy, gusto mo maging Oo. model, gusto mo maging, yan. Ako nga, sa school. Malay ko bang madidiscover ako sa school? Mm-mm. Meron kasi may mga magaling mag-eye, no? Parang katulad sa photography, meron silang tinatawag na lens eye pagka magaling kumuha talaga ng litrato. Meron ding mga nang sa scout na talagang pagkakita kaagad nila, alam nila na talagang boom ito, di ba? Like sa inyo po, kasi siguro nga, kasi you are exuding, parang ibang klaseng energy, and then yung aura na ibinibigay. Sir Peter, sa iyo, with so many pageants na cover mo, with all that, ano pa sa iyo yung relevance ng pageant? Sorry may tanong lang. Okay. Related. Oo nga, bakit gustong-gusto niyo ng beauty pageant? Oo. Diba? Yes. Bakit yung tanong sa kanya yun? Hilig sa beauty pageant Me eh. too. Ako din. Ikaw din, oo. Di ba pag nakakita ka ng mga candidates, tapos may mga beauty queens na nanalo, parang, syempre, maganda sila. Magpapapicture kasi nila sa kanila. Parang, it resonates nga na yung parang resiliency ng bawat kandidata Mm-mm. sa kanilang tiyaga, pagpursige, na doon sila nananalo. Mm-mm. Syempre, nakikita rin natin yung talino nila sa Mm-mm. Q&A. Mm-mm. So, yun. So, At saka ang sarap makakita ng magandang babae tapos ang ganda, ang talino. 'Di ba? Parang Yes. parang nakaka-inspire. Gusto ko rin maging ganun, 'di ba? Parang gusto ko maging matalino rin ako, maging ano. At saka nagagamit sila pagdating ng war to calm down. 'Di ba? Yung Yeah. kasi pagka alangan naman may mga magagandang babae diyan. It's a competition between country kapag international, pero ang pinaka-advocacy niya is to get to know each other. 'Di ba? Yung parang pagdating ng ikaw ang nanalo, you're the ambassadors of goodwill for the whole world, 'di ba? Hindi lang para para iyabang mo na kayong panalo, but you have now when you win that crown internationally, you have the responsibility for the whole for the whole world, community. hindi lang ng nation Yeah. mo. Tsaka ngayon, meron na silang mga platform, meron na silang mga advocacies which they can help their communities. Meron na silang mga sinusupport ng mga organizations, mga NGOs, Or mga cause. Yes. Like for example, yung mga cancer survivor, yung mga Yes. ganon. Ang ganda rin ng mga the Binibini Pilipinas charity, ano yung parang nito? When you won the crown, kasi nakita ko may picture pa kayo with, Cory Aquino. Diba? Natatandaan ko, parang we visited parang children's hospital. Oo nga. May mga oo. sakit, tsaka Mm-mm. may mga... Ang laki kasi, ang lakas nyo makahatak ng donors, no? Ang lakas Oo. talaga, ang laki. Maraming, kumaga nakakakuha kayo ng, very credible kayo. Yung trust talaga, sige, pag kailangan nyo, halimbawa, may tutulungan, tapos and then dalhin mo yung mga binibining Pilipinas. Makita mo na, milyon na yung tumutulong, mga donations, di ba? Because of that trust, and because they know na makakarating doon sa cause yung kanilang dinodonate. Di ba? I think yun yung first, nila reason why for by mga beauty pageant. Tsaka, kailangan talaga, wag lang always money. You have to share. Correct. Mm-mm. Siyempre, beauty queen, also a model. Ano naman po yung sa buhay ninyo? Sabi nyo, maganda ang naging impact noon, ang naging dating positive impact na binigay ng corona sa inyo as Binibining Pilipinas. So far, what good ang naibigay niyan sa inyo personally? So, I started modeling 1987. So, I was like doing runway. Tapos, nung nanalo ko ng Binibini, parang, kumbaga, mas nadagdagan yung talent fee mo. Oo, totoo yan. Kasi Diba? kumbaga yung Tsaka mas credit, marami yes. ng offer, like Yung commercial, value. yung value mo. Mm. Tapos, laging pag we have shows abroad, Mm-mm. like that time, we got all the tourism, we went everywhere. Japan, Singapore, we went to Expo in Spain. Pag may mga title ka, parang Mhm. mas
Oo, special treatment talaga. And then, yung value talaga. Tsaka mas mahal ang bayad. Mm. Totoo yan. Which is, dapat lang naman din talaga. Kasi that's how you show yung pagbigay ng importansya eh. But you're now basically living in New York, right? Yes. Oo. I moved to New York in 93. Ang tagal na. Tagal na. Grabe, 1993. Ano ba yung kasi kami na hindi pa nakapunta ng Amerika, ng New York, ang iniisip ka agad namin, syempre yung ganda ng New York, or hindi daw natutulog yung mga tao, parang almost, ano bang buhay sa New York? So okay. I love kasi kaya ako nagustuhan New York, kaya naisip ko why New York. People ask me why New York? Kasi I tried to do modeling abroad. So it's the fashion capital of the world, di ba? Mhm. So first I tried LA, and then a friend of mine was working for a small agency that's willing to sponsor me for Mhm. my visa. Sabi niya, punta ka ng New York. So I went to New York. Pero gusto ko sana talaga New York na. Kaya lang sabi ko, let me start first sa LA. Kasi LA pasang mas marami akong kakilala. Mm. And then when my friend told me, so when I went to the US, when I moved to New York, I have $300 in my pocket and a return ticket to the Philippines. Mm. So nung sabi niya, sponsoran ka namin, yun. So after that, bumalik ako so to get my visa, model visa. So yun na, doon na nagsimula. Tuloy-tuloy na. Mm. Pero 1993, so naabutan mo yung 911. Yes. Ano yung pakiramdam doon? Pero that time, it's very scary. Kasi yung that time, kakahatid ko lang sa anak ko sa school. Then I Mhm. went back to bed. Mm. Tapos narinig ko para akong naalimpungatan ako na. Kasi daming sirena ng Hindi, mga naririnig ano. ko sa TV na sumisigaw. I was actually far. I was in the suburb Okay. when it happened. Mm. Then my phone was ringing, my landline was ringing, and my brother was calling me. Bago bumagsak yung Tower yung one. Tower 1. I was talking to my brother. Sabi niya, okay ka lang? Kasi I love to go to Century 21, which is it's like a Legend. bargain place, Oo. or like a department store. It was just across the The- World Trade. Unang tanong ng kapatid ko, nasa Century 21 ka? Kung hindi, tutulog ako. Usually, Oo. kasi ang dami laging so me and my friend, we go there early, like 9 Mm-mm. o'clock, nandun na kami. Mm-mm. So sabi ko sa kapatid ko, hindi, nasa bahay, hindi kami nagsha-shopping. Tapos wala na yung Tower yung nababagsak, so wala na yung signal. So I was just so afraid. Sabi ko, wow, this is war. Oo. So yung anak ko, tinawagan ko yung school, may we will keep them first dito. Mm-mm. Saka namin pag okay na. Mm-mm. Saka na pwedeng Total naman kasi yung school ng anak ko is not in the city. Mm-mm. Sa suburb Sa din. medyo malayo. Medyo malayo. Pero ramdam ng buong Oo. New York, no? Yun, sa Sunday. So, pero ngayon okay na. Yeah, now I live across Ground Zero. Oh, I see. Well, now it's not Ground Zero anymore. It's called the tawag sa 9/11 kanya. Memorial. Okay, It's not 9/11 Ground Zero Memorial. anymore. Oo. Kasi yung Ground Zero, tinawag lang nila yon na nung, Kasi was Ground Zero, correct, yeah. oo. Pero ngayon ang ganda na. Ngayon ang ganda na. Mas nag-iba na yung datingan. Hindi mo akalain na ganun yung ka-horror yung ano. Pero it was really horrific, no? Hindi mo akalain na ano. Yun din yung una na isip ko. Sabi ko, ano ba ito? Magkakagera ba? Magre-retaliate Ako rin, ba? ganun. Sabi ko nga, Magre-retaliate it's ba a yung war. US? It's a Diba? war. Kasi ano yun eh, kumbaga parang iconic yung Twin Tower. Kumbaga, sikat na sikat siya. Yun ang gusto ko mapuntahan. Diyos ko, hindi ko pa nga napuntahan. May Ganun bago pa na yung yung nangyari. Freedom Oo nga, Tower. correct. Isa na lang. Mas maganda. Pero maganda. Ibang klase na yung architectural design Iba na na. daw. Iba na. Okay. So batiin natin yung sorry lang ho, medyo napaganda yung kwentuhan namin with Miss Thea. Si Ma'am Gemma Ibanya, sabi niya, hi Thea. Ronald Catublas Carion, hello Batch Thea. Hello. Giselle Hello, Bolson, Batch. watching from Sexican. Herns Presto, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ay, Grabe, classmate nakakaabot namin tayo yan. doon. Hello. Hello po. Batch namin yan. Yes, and Jing Rodriguez Evangelista, Oh, diba? proud Hello, of our Jing. batchmate, Miss Thea. Ano kaya, Robles. kumari ko yan. Oh, yan. Okay, if you have to, to say, or to give a message doon sa mga kababaihan. Kasi dito sa atin, sa Puerto Princesa, sa Palawan, isa rin yan sa talagang tinitignan nila na, well, it could be a stepping stone
or kumbaga magbibigay nga sa kanila ng mga opportunity. Like for example, we have Janice Lubina, also Binibining Pilipinas International. Sana nag-meet kayo noon. She's Ay. also born and raised here in Nara. So, Congratulations. yes, bali 3 ng Palawenya ang meron tayo, And no? also Angelica Lopez. Angelica Lopez. Oh. Also, ano siya? Binibining Pilipinas International International. 2023, but Puro- she will be Mm. competing this year in Tokyo. Oh, okay. Siya yung mag-represent ng Philippines sa international Yes. this year. Yes. Okay, so 3 puro international ang Yes, Palawenya. oo nga eh, di Miss ba? International. Grabe. Isa lang si si Grand International lang si Samantha Bernardo. Yes. Oo. Pero Pero si Samantha pala, international. ano rin, Palawenya. Yes. Yes. Sorry Kaya yung updated. ilang Palawenya na nakakuha ng international sa Binibining Pilipinas. 3 na sila. 3 na. Mabuhay ang mga Correct. Palawenya. Mabuhay ang Palawenya. And we're looking forward na marami pang mga kabataan ang ngayon powerhouse na rin ang Palawenya. Actually, nung mag-join Hindi ko ako, yung favorite. nung nag-join ako, ang unang tanong sa akin, kasi they know, because I graduated in Batangas ng high school. Mhm. Because we moved to Batangas nung 82 ata. Tama, Mhm. 82. So, I finished my 3rd and my 4th years sa Batangas. So, yung tanong sa akin, ano ka, Batangas? Kasi ko, no, Palawenya ako. Hindi ako Batangas, Palawenya. I mean, I was born and raised Correct, here, you know. oo. I spent 2 years. Yeah. 2 years lang, literally 2 years lang, because when I went to college, I moved to Manila na. Mm-mm. So- Mm-mm. So dito talagang childhood mo di ba? Kumbaga, you spend the childhood years. Gusto ko nga kung una-una lang na nalaman ko, I want you to visit the city. 'Di ba? Para rin kasi I think isang karangalan that alam namin that you really carried the province and Palawan, Ay, 'di ba? binigyan nila ako Gusto ng ko yun. dito, motorcade. Yes, Uncle oo. Edward gave me, Yes, oo nga. Wala na si Oo nga, Boss I know. Edward Pero sabi when dito, alam mo yun, parang to visit again. For sure, every now and then, you're coming you back. know, I have a kwento. Mm. So, I saw Uncle Edward last year before Mm. he passed. Yung kakapanalo niya lang as congressman. As congressman. Nung because Tikay is a good friend. Mm-mm. Classmate ko, Mm-mm. childhood friend. Mm-mm. And also, I remember Uncle Edward, galing gumawa ng corned beef yan. Mm-mm. So, pag sabi ni Tikay, papa ko, daddy ko merong corned beef. After Yun school, talaga. punta kami dyan. Yung bahay na dyan, Yes, malapit yes, lang dyan oo. dati. So, anyways, nakita ko si Uncle Edward doon sa coffee, Gold Cup. Gold Cup, yes. The Taft. So, sabi ko, Uncle Edward, you promised me, bibigyan mo ako ng statue sa my airport because ako yung first Correct, sa oo. Philippines na taga Palawan. Oo. Sabi niya, sige. Kasi naalala ko nung nag-motorcade Yes, ako, when I oo. won, I went home. Mm-mm. Bigyan ako ng motorcade. Mm-mm. Sabi sa akin, lalagyan kita ng statue dyan sa my airport. So, thank you for making Palawenya proud. Patuloy yan. I think ikaw yung nagiging sinusundan yung mga kabataan natin ngayon. What can you say to the women Palawenya who wants to join o yung iba nagdadalang isip o kaya No, go for it. Oh, yeah. No, really go for it. And also like, di ba ngayon, sabi nga nila, try till you succeed. Mm. Marami naman yan, like si Pia, Oo, how many 3 times, beses, correct. di ba? Mm-mm. You know, pag alam mong meron ka, go lang. Mm-mm. Go lang ng go. At saka maganda dun yung parang gusto ko yung humble beginning. Like, for example, yung sinabi mo, pwede pa ako? Minsan yung pa yung talaga yung mga nananalo, no? Yung kumbaga, because in your heart, you know who you are and mas humble ka, mas maraming tutulong sa'yo. Yung, lalo na yung minsan hindi mo akalain na sa'yo, okay lang sa'yo, pero yung iba gandang-ganda na sa'yo, pero hindi ka masyadong bilib sa sarili mo na with the help of the people, mas lalo kang, doon ka nakakakuha ng ng self-confidence. Alam mo, it's so funny, no? My mom actually was the one na yung, pa ako doon kasi, di ba basketball player ako, sa patomboy-tomboy ako. Sabi ng mama ko, sa tatay ko, paaralin mo ngayon ng Karilagan. Remember Karilagan? Mm-hmm. Parang isang model, parang ngayon yung, isang model, it's more of like etiquette and poise. Yes. So oo. they teach you mga parang tawag nito mga etiquette, yes, how to etiquette, stand. correct. It's Oo. more of like Parang Dale Carnegie. parang Parang ganun. ganon. Parang Robert Powers. Ayun. Oo. So at that time, parang I was so like conscious about my height. So I'm always like slouching because I don't wanna be, because I'm so tall. Parang Kasi correct Ayaw, kasi oh, yun ang dito- tendency dito kasi, lahat ayaw manligaw sa akin, takad-takad ko daw. Even it was in like in college, no? Parang alam mo parang so
Mama ko, para to gain me confidence, ipasok niya ako sa Karilagan. Eh, yung papa ko ayaw kasi gagastos, ganyan-ganyan. And my dad, I think, gusto niyang maging basketball player ako than a beauty. The sports, a yes, beauty sa beauty queen. pageant, yes. Kaya na, I remember my dad always tell me, like, punta ka ng national team, mag-ano ako. Sabi ko, I don't wanna play. The only reason why I played basketball, kasi libre yung tuition, no? Oo nga. Tsaka hindi lang yun, hindi alam ng tatay ko Oo. na libre yung tuition, so I kept it. My mom, alam ng mom ko, pero my dad, yun. And then when I started modeling, I didn't ask money from them anymore. Kasi may pera Kasi na. meron na. Oo. Malaki ba talaga yung nakukuhang financial benefit sa modeling? Iba talaga. Aside from the fame and glitz and Alam mo, I don't know now how much they pay the models, pero alam mo, mas malaki na ngayon. Kami dati, if you're a student, if you're making 1,500 a week, Ay, ang may laki sweldo pera ka. nun. Ang laki ng pera nun, no? Oo, kasi magkano na naman ang kilo ng bigas during that time? 5 Tsaka ang dami mo piso. mga libreng damit, mga ganyan-ganyan. Oo, maraming binibigay. Tsaka talaga. maraming biyahe. Oo nga. And libre lahat yun. Libre lahat yun, Oo. out of town or Mm-mm. out of the country. Yung accommodation. Plus, iba nga yung treatment. Ito pala, yung question ko, dahil beauty queen ka, mas mahirap ba makahanap ng manliligaw o mas lalong dumami yung manliligaw? Yung nagkagusto sa'yo? Ay, 'Di ba? Ano ba yung naging ano nun? Was yung pagkakaroon ng corona, beauty queen, malaking tulong ba yon na mas dumami yung gusto sa'yo? O kumunti sila kasi, ay, beauty queen na kasi yan. actually, nung na-discover ako nung may boyfriend na ako nun eh. Mm. Sa FE ako nung na-discover ako. Then, we broke up. Tapos nung sumali ako ng Binibini, yun yung boyfriend ko, yung ngayon yung the father of my son now. Okay. So, kumbaga, yung mga basketball player yung dati kong boyfriend. So, yun lang yung ano ko noon dati. Yung, alam mo mga Filipinos, they are so conscious about, ay, matangkad. Oo, mahirap kasi nga pag I think for me, matangkad, pag shorter ang guy is so sexy. sa'yo. talaga? Yeah, for Oo. me, it's okay. I don't mind kung, kasi my first boyfriend shorter sa akin ng konti. Pero yung my son's father, Oo. he's 6'5". Mas matangkad 6'4", siya. matangkad Oo, talaga siya. Talaga, oo. So, bagay talaga, match kayo. Oo, Pero nga, nakatulong. Tsaka yung mga models nun, di ba? Mga boyfriend, Oo. mga basketball. Correct, oo. Pero nakatulong, mas dumami ba yung nagpakita ng interest sa iyo when you won a crown? Well, hindi ko masabi kasi siguro alam lang may boyfriend ako nun. Kaya parang na kaagad sila, ilag na kaagad. Oo. Tsaka parang hindi ako nagka-interest na tumingin sa iba, Nax. Kasi Mm. parang, ang ano lang nun, yung syempre, pag model ka, pag you go abroad, you meet a lot of people. Correct. Oo. Were there Iba-iba. indecent proposals ba? Nakaranas ka naman. ba ng ganun? Na Wala parang, naman. syempre, gugustuhin ka talaga. Wala ganun. naman yata. Oo. Sana, kinuha ko na lang. Ako sa bagay. Oo, pero ano kumbaga, kasi noon pagka-model ka, iba rin talaga. Parang mataas ang tingin. Tsaka, dati, naalala ko, nung sa supermodel na lang, daming lumalapit na. They promise you the world. Correct. Oo. Pero, you know what they want. Ingat ka, correct. Oo. Winarningan na ako ng papa ko that's what's good about it. Like, winarningan niya na ako yung mga DOM. Mga ganyan-ganyan. Nalapit. Mga They will DOM, correct. DOM yung, hindi ko alam kung ginagamit pa namin yun. Ay, ngayon yun. Pero DOM is dirty old man. Mga ganun. Yung mga, alam mo, magpapakita ng pera sa babae, pero you know kung ano yung They gusto want. nila. Yes, ate. Mahirap siyang ligawan kasi astig. That's isa pa true. yun. Dami nang intimidate, tapang ko Oo, daw. oo. Ikaw, ate, ano ang datingan sa'yo ni Miss Thea? Ay, sa akin, Oo. yung araw niya, maganda pa rin siya. Ay, thank you. Yung kanyang di ba nagiging guest natin ito? Ay, totoo to lahat ha. Oo. Wala pang science yan ha. Oo, correct. Oo. Natural na natural. Cream lang yan. Natural siya. Saka yung confident niya na sa mga naging guest natin kasi syempre mga bata pa. Yung siguro kung time na kabataan niya ngayon. Oo. Nasasali siya. Oo. Pwede pa rin talaga siya. Pwede pa siguro Okay. kasi di ba pero lang age limit. And then may enhancement naman. And at saka gusto ko siguro yung parang Pwede talaga. makilala rin nila yung mga title holder from them para sa mga kabataan na Ay, parang, iba talaga yung- ay, iba talaga. Iba talaga yung may ganda ka at matangkad ka. Ako ganda lang meron. Malamang Ayan. Okay, so, grabe.
mag-iisang oras na tayo nagkwentuhan. Oo. It was such a very light conversation, and again, making us proud to have you. Akala ko, I'm sure marami sa inyo mga kinilig kasi syempre first time natin dito na magkaroon talaga ng napakasikat na celebrity na may tuturing natin, and live natin nakasama dito. So thank you so much, ma'am. Sana magustuhan mo pala yung gift namin sa iyo na soap basket. Maraming salamat pala sa Thank soap you. basket. Pinadala natin kay ma'am yung napakagandang aroma chips nila. So yes, if you want to say thank something. you ha. yes, Thank you for having me. Thank you. so much. Thank you. It is actually At an honor. sa to mga have you. Palawenyo, it's so nice to be home. Talaga, I'm so happy I'm home. And of course, ang aking PSU Lab High School Class 1984. At of course, the whole class of 1984, mabuhay tayong lahat. Yan. At saka sabi ni Sir Danny Hagmis, hi Teya daw. Ay, classmate ko rin yan. Oh, yan. Yolanda V2, Ay, sabi na, classmate hello, din. Mia Teya, our best pride, and PSU Batch 84, our very own classmate, hugs and kisses, mula kay Ma'am Yolanda Vitos. Ayan, so kailangan na nating magpaalam. Once again, thank you so much, Miss Teya. See you Robles. guys again soon. Yes, Binibining Pilipinas International 1988. And also kay Dr. Peter Pe mula sa Critical Beauty Philippines. Thank you again for having me here. Ayan. Thank Ano you. bang meron kang may gusto pa i-promote na mga yeah, gig? just you can follow our page on Facebook, Instagram, YouTube, Threads, TikTok, Critical Beauty Philippines. Ayan. So, if you want to know more about beauty pageantry, Critical Beauty Philippines, yung pinakamagandang puntahan. Kasi halos lahat ho ng mga beauty pageant ay talagang nako-cover nila. Ang dami kang mga beauty pageants ngayon na parang, uy, meron palang ganun. O nga pala, supportahan din natin ha, si Sir Jezreel Abregundos, ang representative ng San Vicente, Palawan, sa Mr. Tourism World. Mr. Tourism International? World. Mr. Tourism World po pala. So, Jezreel Abregundo, Mr. Tourism World Philippines 2024. Suportahan natin ngayong August na yan. Ate, kailangan na natin magpaalam. Wait muna, bago ka magpaalam mo na masasabi mo sa natin ngayon, sa episode natin ngayon, na napakaganda mo pa. I feel At na parang nanahimik ka. Queen Oh. na queen din na Dapat ko lang. kasi katabi ko kasama natin queen eh. Oo, beauty Parang queen. mga inggit-pikit dyan ha, kasama ko yung Ay, bago yun ha. Pikit-pikit. Oo, mga Si inggit-pikit. Sir Dano. Critical Beauty. Beauty din dating. Oo, siya si Dr. Salamat ng Dr. marami. Peter Pe. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat sa mga sponsors natin for today's episode. At sa susunod na linggo ho, abangan ninyo, marami pa ho kaming mga nakaplakadong mga episode na kasusubaybayan ninyo. And nakasama natin sa studio Mark Castañas, sa transmitter EJ Rolete, at syempre sa ngalan nating station manager Tangay Ruel Caralipio, ako naman po ang inyong lingkod Ferd Squario na nagsasabing puspusinawa kayo ng pag-ibig, malusog na pangangatawan at kasaganahan sa buhay. Susunod na po ang DZIP Radyo Palawenyo, Balitang Balita, magandang tanghali. Thank you. Grabe! Salamat, Diyos ko. Thank you. First time ko na ganito ha. Dati, alam mo, dati nervous. Dati, nailala ko yung si Edo Manzano, yung interview ko sa nervous na nervous.